Eugene, kailangan na natin mag-apply sa iba. Sobrang patayan na ang trabaho dito. Sinong gustong sumama sa akin mag-apply sa kabilang kumpanya? Hiring daw sila ngayon. Lanya naman, walang sumama sa akin kahit isa. Sila yung malalakas magreklamo sa trabaho nila na sobrang hirap daw. Wala namang kalakas-lakas ng loob para mag-resign. Kala ko production operator ang hiring dito, taga-buhos pala ng semento. Eugene, mag-a-apply ka rin pala dito. Di ba hindi ka pa resign? Pag maganda bigayan dito, magre-resign na ako. Ako kasi tinanggal nila ako kahapon. Nahuli nila ako natutulog doon sa CR. Ang masama pa nito, yung supervisor natin ang nakahuli sa akin. Napicturean pa niya ako natulog doon sa CR kaya wala akong ligtas. Ano pa bang asahan nila sa'yo? Ay patama ka naman talaga. Kung sa bagay, hindi ako yung nawalan, sila. Sila ang nawalan ng masipag na empleyado na katulad ko. Ano, masipag ka na sa lagay mong yan? Ay lagi nga kita nakikita nagpapatama, minsan overbreak ka pa. Ang sakit mo naman magsalita, Eugene. Kung alam mo lang kung gaano kabigat ang portion ko dun sa kabilang ship, yung 2 band cable at 3 spot tape, na kahit ikaw hindi mo kakayaning iahon yun. Kung sa bagay, para sa tamad at sa patamang katulad mo, mahirap nga yun. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Mr. Jeremiah, ang may-ari nitong Mano-Manong Halo Walang Mixer Construction Company. Tama ba ang pandinig ko? Mano-Manong Halo? Oo, tama, at walang mixer. Kung hindi kayo sanay sa mano-manong pagbubuhos at paghahalo ng simento, pwede na kayong umuwi. Construction company ba talaga kayo? Bakit wala kayong mixer? Hindi ko naulitin ang sinabi ko. Ang tatanggapin ko lang dito ay yung kayang-kayang maghalo ng semento at magbuhos na walang ginagamit na mixer. Lol, walang ganon. Ikaw na lang magbuhos mag-isa mo. Mukhang malaki na naman ang kikitain ko sa mga project ko kapag nautukot ng mga aplikante na to. Niluloko mo ba kami, tanda? Matagal na kami nagko-construction pero hindi kami nagbubuhos ng walang mixer. At kung nagmamadali, umorder kami ng ready mix. Eh di may hinang nila lang pala kayo. Ang lalaki ng katawan ninyo, hindi nyo kaya magbuhos ng mano-mano. Mga ampaw, sumobra na siguro ang mga nasinghot nyong semento. Bakit kaya hindi tumunog yung alarm ng relo ko? Anong oras na ba? May pa-meeting nga pala si Boss Jeremiah ngayon. Teka, ito ba yung magiging barracks natin? Bakit mukhang kasino at parang mga sugalan? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome nga pala dito sa inyong magiging barracks. Teka lang, Sir Jeremiah, paano naman yung baklang katulad ko? Dapat nakabukod ako ng kwarto. Pektusan ko utak mo, gusto mo? Isa ka pang intindihin. At para naman doon sa mga walang Android phone at gustong magsugal, meron tayo ditong scatter machine. Kaya yung matatakaw mag-scatter dyan, magpa-cash in lang kayo sa akin. At para doon naman sa hindi yung nagsusugal, pwede din kayo mag-video okay dito. Basta siguraduhin nyo lang na magaganda boses ninyo. At doon sa mga pangit ang boses, 20 pesos ang isang kanta. Grabe, ang mahal naman, Boss Jeremiah. Ayos, Eugene, may pang camel at may pang cobra na tayo. Sisiguruhin kong dito nyo ubusin ang mga sasahurin ninyo. Parang sumisikip ang dibdib ko sa tuwing makikita ko na magkasama na kayo. Parang nauulo lang na aso. Andito na tayo ngayon sa site at dahil hindi pa dumadating yung mga in-order kong pala sa Shopee, mano-mano muna tayo maghuhukay ngayon. Ano? Mano-mano maghuhukay gamit kamay? Hindi ko yata carry yan. Kape-pedicure ko lang kahapon. Nababalo ka ng matanda ka. Kung walang pala, mag-a-apply na lang ako sa iba. Kala ko mixer lang, wala. Bakit ngayon pati pala walang magagamit? Maghukay ka mag-isa mo, tanda. Masyado na ba akong garapal sa paningin ninyo? Umpisa pa lang yan. Sa totoo lang, madali lang naman talaga maghukay ng walang pala eh. Kung baboy nga, kayang-kayang gawin yun eh gamit ang uso nila. Napakayabang mo naman, dati ka sigurong baboy. Pero bakit mukha kang aso? Tapos yung kasama mo mukhang pusang kinalbo. Halika nga dito, Eugene, huwag ka na makipag-away dyan. May naisip na akong paraan kung anong gagawin natin mamaya. Alam ko na yan, magpapatama lang naman, di ba? Hoy, tama na yung mga daldalan nyo dyan. Umpisahan nyo na ang paghuhukay. Tara na mga patamang nilalang. Tara. Go, go, go. May huhulaan ako. May masama kang balita, di ba? Alam mo, labor ka lang, di ba? Labor. Yan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Ang tagal kong nanilbiyan sa'yo, Foreman! 10 taon na tayong magkasama. Ni kahit kailan, wala akong nakitang skwalang bilog. 10 taon mo rin akong ginawang tower crane. Akong pinabubuhat mo sa mga precast, mga bundle ng 36mm na bakal. Gusto mo naman yan, di ba? Lagi ka nagpapasikat sa mga kasama mong mga labor.
Operator ka ng pala, diba? Operator ng pala. Hindi mo deserve maging leadman. Bibigay ko sa iyong hinahanap mo. Oh, eskwalang bilog! Walang bilog. Pinilog na eskwala para sa'yo. Ah! Halika rito, Foreman. Aba, isa ka rin palang welder. Gumagamit ka rin pala ng acetylene. Di na ako babalik sa barracks mo, Foreman. Di ako makatulog sa dami ng surot. Tsaka yung mga utang mo pala sa akin, kalimutan mo na. Ipili mo na lang ng Efecasin oil. Yung ATM mo, nakasanda pa sa akin. ATM! Galit na ako, Forma! Ipapakita ko sa'yo kung paano bumakbak ng ayos na kalsada. Ganito yung ginagawa natin sa Bulacan. Bawa! Wala ka bang naririnig na ingay, Foreman? Dahil ako, naririnig ko na ang sigaw ng sambayan ng Pilipino. Tapusin! 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 Ilalantad ko na kay Mr. Valdez ang lahat ng kalokohan mo. Isa kang kamote. Wala kang ebidensya laban sa akin. Ikaw ang may pakana ng lahat. Inutusan mo kong maglabas ng tanso at bakal. Kasabwat mo si OIC. Magpaalam ka na sa posisyon mo. Dahil ako nang papalit sa'yo. Goma-goma! Basuka!